Matinding laban sa East Asia Super League. Ang Taoyuan Paoian Pilots, mainit sa home court, laban sa Meralco Bolts na desperado pa sa unang panalo. Kaya ba ng Bolts bumawi kahit wala si Justin Brownlee? Galing sa panalong 94-80 kontra Ryukyu Golden Kings ang Taoyuan Paoian Pilots. Malakas ang momentum nila, lalo na sa harap ng mga fans sa Taiwan. Mas mahigit habang ang Meralco Bolts naman, natalo rin sa parehong team sa kanilang unang laban, at ngayon, 0-1 sila papasok dito. Mas masakit pa, wala si Justin Brownlee, kaya todo buhat si Rondae Hollis Jefferson at Ismael Romero. Pag-umpisa pa lang ng laban, agresibo na agad ang Pilots. Si Will Artino, matatag sa ilalim, at ang mga shooter ng Taoyuan, puro confident stroke mula sa labas. Mas mahigit, mabagal ang simula ng Meralco, hirap sa half-court offense. Ang depensa ng Pilots, dikit at disiplina. Sa halftime, 43-30 ang score pabor sa Taoyuan. Sa third quarter, nagising ang Bolts. Sina Rondae at Romero, sabay sa opensa, hustle, rebounds, at matinding energy. Mas mahigit, unti-unti nilang nabawasan ang lamang, pero bawat rally ng Meralco, sinasagot agad ng Taoyuan. Ang composure ng Pilots, solid, hindi natitinag kahit lumalapit na ang Bolts. Mas mahigit, pagsapit ng huling minuto, 78-72 na lang ang agwat. Pero dalawang sunod na free throws ni Amdi Ding at isang crucial stop kay Hollis Jefferson ang nagselyo ng panalo para sa home team. Si Will Artino, panalo sa ilalim, 17 points, 11 rebounds. Samantalang si Lu Chunxiang, tumulong ng 14 markers sa opensa. Para sa Meralco, si Ismael Romero ang bumuhat ng 19 points at 10 rebounds, habang si Rondae Hollis Jefferson may 15 points at 8 boards. Pero ang tunay na difference, rebounding. Taoyuan, 45 boards, Meralco, 33 lang. Kita talaga ang laki at presence ng frontcourt ng Pilots. Maganda ang effort ni Rondae at Romero, pero kulang pa rin sa spacing at outside shooting ang Bolts. Habang ang Taoyuan, maganda ang chemistry, crisp ball movement, at consistent execution. Sa panalong to, 2-0 na ang record ng Taoyuan Paoian Pilots sa Group B. Isang malaking hakbang papunta sa knockout rounds. Habang ang Meralco, bagsak sa 0-2. Kailangan nilang manalo sa susunod para buhay pa ang tsansa nilang makapasok. Kapag naglaro si Brownlee, baka ibang kwento na ang makita natin. Anong masasabi nyo sa performance ng Meralco Bolts sa EASL? Sa tingin nyo, makakabalik pa ba sila sa standings? Comment nyo sa baba kung sino sa tingin niyong susunod na aakyat sa EASL. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sa mas marami pang basketball stories dito lang sa Hoop Rush PH.